Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman maki-update tayo dito sa naging laro na naman ni Meow Meow against Grandmaster ang kalaban niya. Although woman player ito pero Grandmaster title ng lalaki ang hawak-hawak ni Xiao Zhu na 24-42 ang rating. Aba, hindi biro po itong naging laro ni Meow Meow sa round number 6. Ayan, at bago natin pasadahan mga kamatya, sagutan muna natin sandali ang ating iniwang puzzle kahapon. Congratulations po sa mga nakakita Check. ng Bishop F6 check, haharang, check uli ng Check. Queen, harang uli ng Knight, medyo mahaba-haba lang po ito, no? Medyo long range analysis ang kailangan gamitin. Ayan. Bishop D4, umilag at check tayo doon. Ayun. Kapag humarang ng Tore, kakapturin lang ng Queen Matchas. Ayan, medyo mahirap po ito. Nahirapan ako dito. Pero congrats sa mga nakakita. At ito naman ang puzzle na iiwan natin for today's video. It's white to play mga kamatchas. Ano kaya dito ang matinding gagawin ng puti? Lapag nyo lang sa comment section below. At sa mga wala pang ICC account, ang link ay nasa description below lang. Click nyo lang po para dire-diretsong makapag-create na kayo. Free lang po ito mga kamatchas. Alright! Ang ginawa dito ni GM Xiao Zhu kay Meow Meow, nag D4, Knight F6. Hindi ko po alam kung yan talaga ang bigkas dyan, ano? Kung Xiao Zhu talaga. O Knight F3, B6, A4 ang aga pong nakakapanibagong diskarte ang in-apply dito. Bihira po itong A4 na to. Usually pagka ganitong setup, nagsi-C4 o kaya G3 o kaya E3, Bishop F4, London, Bishop G5, yan ang mga common. Kasi itong B6 ni Meow Meow ay papunta ito sa Queen's Indian eh. Yung mag-E6, Bishop P7, Queen's Indian setup. Pero in A4 kagad. Ang gusto mangyari ay mang-iilang kagad, magpupush yan, mag-A5. Pero hinayaan lang ni Meow Meow, nag-Bishop B7 lang siya. Di niya inintindi ang pangulit na yan. Nag-Bishop G5. Ayan, at dito pa lang po ay kakaunti na ang nakarecord. Malapit na sa novelty kagad kasi may A4 kasi. At nag-E6 para pag kinapture Queen ang pangka-capture kasi po yung Bishop kasing ganyan, parang Trompovsky, kinakapture yan. Ido-double po ng black at biglang parang papangit ang pawn structure. Ngayon, nag-Knight BD2 novelty. Kasi ang nakatala pa dito sa database record, nangyari pa ito, ang itinira ng puti dito dati ay A5. Ayan, pero dito mga kamatyas, Knight BD2 bago na yan. Ang aga no ng novelty. Nag C5 para mag-apply kagad si Meow Meow ng pressure sa D4 at ini-3 lang para depensa. At nag H6 sinubukan, kakapture na ba yan o aatras lang, kinapture na ni GM at kinapture. Nag A5, ayan na nga po yung nakaamba, no? Kung ako talaga mga kamatyas, nag A4 sa akin, parang gusto ko i-A5 agad kasi parang naiilang akong ma-A5-ban. Kasi nakakailang naman talaga eh. Oh. Parang may A6, may ano, nakakailang eh. Kumapture sa D4, Knight takes D4, at nag-Bishop C5, sinundan ng atake para may pressure. Pero alam nyo naman, nasa style talaga ni Meow Meow na talagang agresibo at talagang ano eh, yan ang type niya eh. Pero Knight A6 ang gusto ng computer. Ayun, develop lang. Maaring yung Knight ilalagay dyan mamaya. Okay, Bishop C5, nag-A6 na, Bishop C6, nag-C3 para isolid ang Knight sa D4 at kumapture-capture and then nag-castling. Nag-B4 ngayon, ayan, para mag-B5 at dito nag-B5, inunahan ni Meow Meow. Kasi po, talagang maiipit na siya kapag na-B5-ban pa eh. Ayan, ito talaga yung kailangang pigilan para hindi masyadong makapanamantala ang white sa space. At nag-Queen H5, no, simpleng parang long shot pero may long shot threat din talaga. Kakapturin yung pawn na B5. Nag-Rook E8 si Meow Meow. Ayan, naging questionable din sa computer. Ang tira na yan. Ang gusto ng computer ay Queen E7. Counter threat sa B4. Okay. Ayun, no. Pero Rook E8 ang ginawa dito at nag-Bishop takes B5. Hindi naman nasindak dito si GM, natagpasin talaga yan at napaisip siya, ano ba balak ng Rook E8 at pinakain lang ng ganun-ganun ng pawn B5. Yan ang plano ni Meow Meow. Kumbaga sacrifice talaga yung pawn B5 pero ang gusto niya pag E5 maka-disconnect tempo. Disconnected eh oh. Walang depensa so may tempo. May tension sa D4. Nakita niyo po yung grabing mga bitaw ni Meow Meow ng ano, yung mga imagination niya ng gulo-gulo, no? Kinapture, ayun, dito na bad move si GM. At nag-Knight takes C6.
Wala bang ganon? Inisip ko nga baka ito pa eh. Wala bang ganon? Talagang knight c6 nga. O yun. Kung sa bagay may threat naman, may tempo threat naman sa pawn b4 at nag b5, ayun, dito mga kamatsas talagang eto na, nasunod na yung gusto ni Meow Meow. Ayun, yan talaga ang type niya eh. So kumapture sa d4, sacrifice yung knight, nandyan yung king sa gitna, pero agad nag-castling si GM at wais naman po yung ginawa. Kasi kung makikipagsabayan halimbawa capturing yung sacrifice knight, tanggapin may d takes e3. Kitang-kita naman po may atake doon sa rook and may atake sa knight. At kung halimbawa mangangahas sa mag knight b3 para depensahan yung tore, may queen takes f2, ay nako, fatal mga kamatsas. Fatal yan and then promote to queen. Mamamatsas, nako, fatal. Lasog-lasog. Kaya dito ang ginawa ni GM ay nag-castling na lamang para yung king mula sa mapanganib na nasa gitna ay maitago at nag-knight b4. Saka gumanon kasi kakapturin na talaga yan. At hindi kasi makapture to mga kamatsas kasi pag kinapture yan, capture, magkakaroon ng atake sa queen. Dalawa mabibitin, knight at queen. Kaya panahon para talagang tumakas ang knight. At nag-queen c5 sinundan at tumbok naman ni GM ang tira na yan. Kinapture yung pawn e3. Kumapture dyan, ayun, na bad move. Dapat daw po is f takes e3 at para may threat pa muna sa queen. O kinapture, capture, grabe. So hindi pwedeng capturein yon dahil bitin ng tore, nag-king h1. So dito pa lang po, talagang kitang-kita yung gusto talagang bumawi ni Meow Meow kasi nasugatan siya kahapon kay former world champion Hu Yifan, ano? Kaya dito talagang ramdam yung parang gustong-gusto niyang humaribas ng pagiging agresibo. At black pa siya, baliktad, hindi naman siya white pero siya umaatake. So one piece down siya. Dito po mga kamatsas, mayroong brilliant na binitawan talaga si Meow Meow. Ano po kaya yon? Pampasil ito. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats! Boom! Queen takes A1. Grabe, may pang-puzzle na palang nakahanda si Meow Meow na ganun. At kinapture and then rook to E1 check. Harang. Obligado kasi kung kakapturin po ay mamamatcha sa back rank. Hindi pa nakapasingaw si GM. Knight F1 and then kinapture yung tore at nag-queen C4. So genius na naman. Para depensa. Sabagay, force naman. Force naman. Rook E8 para papatong ng tore dun sa ilalim, kukunin ang knight at obligado magpasingaw, nag D5 muna. Okay, medyo pang istorbo muna ng bahagya. Queen D3 kasi pag kinapture hindi po pwede mabibitawan yung knight at pumatong ng tore doon. King G2 at ayun, para iligtas muna yung pawn kasi baka mamaya makain na at yung knight ay depensado na eh. Nag Queen B3, ayun at na bad move si GM. Medyo mahirap na po talaga practically sa side ng white pagka ganitong sitwasyon. Ang tira lang daw ay Queen C3. Ayun, ang hirap timplahin na niyan. No, ang hirap eh, oh. Parang ano 'yan. Parang ang hirap timplahin tapos kakapture na yung knight. Ayan at balik na tayo sa nangyari. Nag Queen B3, kinapture yung knight at nag B6. Yun ang purpose pala ni GM para makapush, makapanggulo yung pass pawn niya. Pero another bad move dahil nag Rook H1, threatening Queen. Obligadong capturing yun, no choice. Kinapture muna yung pawn at nag-king G2. Ayan. Bakit bumalik dyan si GM? Kasi kung mag-A7 para ipanggulo, may rook takes H2. At halimbawa, mag-king F3, mag-rook F1 check. Naku. Pagka gumanito, o pagpalagay natin dito muna para at least masuyod natin. Ano? Pagka gumanyan, kitang-kita, matchas pawn. Mati pawn eh. O pag dito naman nagpunta, may rook A1. Diyan pupunta. Kumbaga para i-hold. Kasi makukuha yan eh. So, pag nag-queen takes dyan, may rook HA2 para hulihin naman. At kapag nakuha yung A-pawn na yan, parang naging laro ko ito sa isang GM na in-upload ko sa Facebook page Kamatsas, kung matatandaan nyo po, no? Yung mapopromote na buti nakuha ko tapos na unti-unti ko. 2 tori ako, queen ang kalaban ko. Panoorin nyo po yon sa FB Kamatsas natin. Uploaded yon. Parang GM ang kalaban ko dun eh. Parang ganitong idea, similar, naalala ko lang. Yan. Balik tayo, no? Pag nakuha po kasi ito, iisampo na lang yan, talo ang puti dyan sa ganyang endgame. 2 tori yan, napaka-solid eh. Balik tayo sa King G2 na ginawa ni GM at nag-Rook E1. King, pumunta doon. Bakit?
Gustong-gusto ko na talagang itira yan. Pag nag-rook A1, queen takes, rook A2 check. Lagi kasing may timing. May timing ng patong lagi. Naka-check pa kasi kaya nakapatong eh. Hindi makapromote kahit chumek dyan. Aangat lang na ganun eh. Okay, gets na gets. May ganun pala lagi. Kaya pala gustong itago lagi ni GM at hindi siya matimingan ng ganoon na makadoble. Okay? Pero inagad-gagad ni Meow Meow. Nag-queen C3, so hindi makapture, may bitin sa isang tore. Nag-rook C1, queen B2, nag-rook B1, ayun. Mali naman yung approach niya. Sinundan ng lubos-lubos eh. Dapat dito lang daw. Rook F1 lang daw. Oo nga, no? O, dyan lang pala. Para pag kinapture ito, sabay. Basta yung po nandyan pa. Halimbawa, kung capturein ito, mag-rook A2. So, pag nag-push, may time palagi na makadoble, makuha yung A-pawn. Ayan, kasi late pa eh. Sukat na sukat pa, mahahabol talaga eh. O, pero ginanon ni Meow Meow, queen C3, ginanon. Ayun, umiwas siya. Gumanon ulit. At nag-rook C1, parang mati-threefold repetition na. Queen B2, nakita na ni Meow Meow na ihabol niya. Naihabol niya rin pala. Okay, rook F1. At nag-queen E2, ayaw tantanan. And rook F6, ayun, para magpupush B5 hanggang sa makuha na. Okay, check, doon. Nag-queen B5, ayun, tinakpan, no, kasi magpupush eh. Talagang grabe rin ang mga diskarte ni GM so hindi pa rin makapush, ano. Nag-rook A5. Okay, at nag-queen E2. Ayun, dito po mga kamatsas, sa huling bitaw na ginawa ni Meow Meow, pag B5, talagang totally makukuha na yung pawn, ni-resign na po ni GM. Yan lang talaga. Kasi pag nakuha yung panghuling A, pass pawn na panggulo, wala na. Talo na. Halimbawa, mag-queen D3 check, mag-G6 lang eh. So, tuloy ko lang po konti tuloy ko lang. Kainin ko na yan kasi wala nang chance eh. Pagka ganyan, ito po pang-capture kasi pag ito, mawawala ng depensa yung pawn, makakatabla yan. So, dito, ganon. Di lalabas dalawang tore sa isang queen. Ito po naman ang gagawin. Gaganon yan, no? Tapos gaganon. Kukunin naman yung H-pawn. Wala talagang ano yan, gaganon. Wala nang pandepensa dun eh. Halimbawa, gumanon. Naku, patay ka. Mamamatchas pa pala. May F5 check pa pala. Matchas. Wala pa rin pala. Kala ko parang tatagal pa eh. May matchas pa rin pala. So talagang totally talo sa endgame na to ang queen sa dalawang tore. Ang pag-asa po kasi ng may queen versus two rooks, yung mayroong isolated pass pawns ang white na nakakapanggulo, na-hold eh. Nakakuha eh. Ayan po mga kamatsas, no? Natuto tayo dito sa laro ni Meow Meow. Ayan, sa mga nagko-comment, may nag-comment kasi, Coach, wag mo nang itaas ang bangko niyang checkwa na yan. Galit kay Meow Meow. Alam niyo po, yung issue ng China sa pinag-aagawang teritoryo natin at ang China, labas ang chess doon, wag na natin pakialaman yon mga kamatsas. At actually sila Meow Meow po, halos hindi po naglalagi sa China yan. Ngayon lang yata umuwi yan eh. Sila Meow Meow laging nasa iba't ibang bansa po yan kasi nakaka-chat ko yung mother niya, nasa Europe, paikot-ikot yan. Ngayon lang sila nakauwi kasi may Chinese league eh. After nyan, punta na naman ng Europe yan. At walang kinalaman yan sa huwag nating idamay lahat. Hindi ko mo pagka China nanggigipit sa atin. Lahat ng Chinese player galit na tayo. Hindi ganoon. Hindi po ganoon. Kawawa naman yung mga mababait, idadamay nyo. Kung may mga salbahe, huwag nyo namang idamay yung mabait. Mabait si Meow Meow, mabait po yung parents nila. No? For example, yung gera ng Russia and then Ukraine, sa mga panig sa Russia, galit na kayo sa lahat ng Russian players, ganun ba? Sa mga panig naman sa Ukraine, kapag panig kayo sa Ukraine, kampi kayo, galit kayo sa Russian players. Pag panig naman kayo sa Russia, galit ba kayo sa Ukrainian players? Hindi ganun. Hindi po ganun. Huwag nating idamay yung mga taong walang kinalaman at mababait naman. Hindi ko mo China nanggigipit sa atin. Halimbawa, pagpalagay mo na, idadamay mo na lahat ng Chinese people. Paano yung mga inosente? Kagaya ni Meow Meow. Anong alam niya dyan? Puro chess lang ang ginagawa ng batang yan. Kaya sagot ko po yan sa mga bashers. Kasi pinipersonal na dahil siguro naiinis sila sa China, ginigipit tayo. Idadamay nyo na sila Meow Meow. Huwag ganun. Huwag po. Mali pong pananaw yon. Kaya tinutuwid ko lang. Huwag nating idamay yung mababait na mga tao. Hindi lahat ay salbahe. Kahit na nasa bansa yan, wala silang kinalaman dyan. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sana po natuto kayo dito at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.